Sa videong ito, ituturo ko kung paano mag-update ng information through Orus account. Kung meron kayong gustong baguhin sa inyong information, like gusto nyong palitan ang inyong home address or i-update ang inyong contact number or email address, civil status, line of business at marami pang iba, hindi mo na kailangan pumila sa BIR office dahil pwedeng-pwede nyo na yan gawin online. Panoorin mo ang video na ito hanggang dulo para wala kang ma-miss na steps. Welcome to RDM TV, your ultimate tutorial hub. Tandaan po na kailangan ay mayroon muna kayong Orus account. Kung wala pa po kayong Orus account, may tutorial video po ako kung paano gumawa nito. Panoorin nyo lang po yung tutorial ko na how to get digital TIN ID online 2026 with existing TIN number via Orus. At sa first part ng video nyo mapapanood yung tutorial kung paano makagawa ng Orus account. Kung sakaling may Orus account na kayo, pumunta sa Chrome at i-type sa search bar ang orus.bir.gov.ph. Then ilagin ang inyong Orus account. I-type ang inyong email address at password. Once nakalagin na, hanapin at i-click ang update information. Then piliin itong correction/change/update registration. Then may makikita kayo dito sa right side na update information. I-click lang po ito. Then mapupunta na po dito. Nakalagay dito na update information for head office or branch. Sa pagpili dito, depende yan kung ano ang status ng registration mo sa BIR. Piliin nyo ang head office kung ikaw ay individual o freelancer. May maliit na business, wala kang ibang branch, or kung ikaw ay grab driver, online seller, or self-employed. Ito ang pinaka-common na pinipili. Piliin mo naman yung branch kung ikaw ay may registered branch or additional business location. May ibang store or office na hiwalay sa main. Example, may main shop ka, tapos may second branch. Dito papasok ang branch. Dito pinili ko lang yung head office kasi yun ang applicable option para sa akin. Once nakapili na, i-click lang yung validate. As you can see, andito na yung name at kung saang RDO ka kasalukuyang nakaregister. I-click lang po itong arrow sa dulo para makapili ka kung ano ang gusto mong i-update. Then lalabas na itong mga option at pipiliin mo na dito kung ano ang gusto mong i-update. Pinili ko lang dito ang change in registered address kasi gusto kong i-update ang address. Once nakapili na, i-click lang yung OK button. Then dito sa baba, pipili ka kung ano ang registered address na gusto mong palitan. Pinili ko lang dito yung residence address kasi yun lang naman ang gusto kong palitan. Then makikita mo dito sa baba yung dating address mo. Sa ibaba nito, dito mo i-fill up yung bagong address na ipapalit mo. I-click lang itong province at i-type agad dito yung province o region ng address na ipapalit mo. Halimbawa dito, tinype ko lang ang NCR kasi yung address na ipapalit ko ay nasa NCR. Then pinili ko lang dito yung 3rd district. Then dito sa city municipality, pinili ko lang dito yung Caloocan. At dito naman sa barangay, pwede nyong i-type agad dito yung barangay para makita nyo agad at hindi nyo na kailangan mag-scroll pa. Dapat po ay ma-fill upan lahat ng may red asterisk. Lagyan lang po ng NA if not applicable. Then i-click na yung continue kung okay na. Then dito, kailangan yung i-review yung mga nilagay mo. Once okay naman na lahat, i-check lang yung 3 boxes dito. Then, click na yung submit application. Antayin lang pong matapos ang loading at may magpa-pop up na confirmation. Nakalagay dito na your application has been approved and you may check your taxpayer type profile for the updated information. I-click lang po yung proceed. Then, makikita nyo na dito ang ARN or yung application reference number. It is a unique system-generated number provided to taxpayers upon successful online submission of applications via the online registration and update system or ORUS. Ginawa ko nga pala tong pag-update ng address kasi hindi makapag-generate ng TIN ID dahil kailangang i-update ang residence address dahil lumipat na ng RDO. So, isa ito sa solution kung may error kayong nai-encounter sa pag-generate ng TIN ID. After ko kasing ma-update yung address, na-generate ko na sa Orus account yung digital TIN ID. Kung sa tingin mo nakatulong ang video na ito sa'yo, please hit the like button and comment down below para malaman ko. At i-share mo na rin sa iba para makatulong. At mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang step-by-step tutorial. Thank you!